Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Charlie, despite of my name ay babae po ako. I am 26 years old today at nakatira ngayon sa Basco, Batanes. Minsan ko nang napakinggan ang programa mo sa radyo. Nang minsang bumisita ako dyan sa Maynila, pero nang bumalik ako ng Basco ay hindi yata umaabot dito ang station ninyo. Kaya nakagawian kong makinig na lamang sa pamamagitan ng inyong live streaming. Dito ko rin po nadiskubre ang Papa Dudut YouTube channel at ang segment ninyo na Papa Dudut Stories, at masasabi kong magaganda ang mga kwentong tinatampok ninyo. Lalo na yung mga horror stories. Anyway, noong 5 years old ako, hindi ko kilala kung sino ang mga magulang ko. Basta ang alam ko ay kailangan ko lang sa buhay ay ang aking yaya Maddie. May bago akong couch that time, yung pambata, at ang sabi ng yaya ko ay bigay daw ng parents ko na hindi ko naman kilala pa. Sa sala ko natulog, madaling araw siguro yon nang magising ako. May babaeng nakatayo, suddenly ay niyakap ko siya. Hindi ko nakikita ang mukha niya pero parang nakilala ko na siya. Tinulak niya ako, tapos naging bata siya. Umiyak ako sa takot, para kong nakalagay sa refrigerator kasi hindi ko magalaw ang katawan ko. Nagising yung yaya ko tapos sinabi ko yung nakita ko. Nilipat niya ulit ako sa kwarto. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. 2 days after nung nakita ko, nakulong ako sa CR sa loob ng 6 na oras. Ang buong akala ko kasi ako lang ang nasa CR pero mamayang kaunti. Nagulat ako kasi nandun pala yung batang babae. Galit siya at tinulak niya ako. Natakot ako sa sinabi niya. Ikaw yung dahilan kung bakit ako namatay. Mga salita na hindi ko naman naiintindihan dati. Hanggang mag 7 years old na ako. Kinuha na ako ng daddy ko at na-meet ko na ang family ko. Tapos hindi na ulit nangyari yung na-experience ko. Akala ko tapos na, kaya unti-unti ko na siyang nakalimutan. Hanggang sa mag-8th birthday ako at nasa Ivana, Batanes kami ng mga panahong yon. Up and down yung na-rent namin na bahay malapit sa National Road. Saturday ng umaga, may kumatok sa bintana ko. Batang babae. Pinipilit niyang buksan ko yung pinto ng kwarto kahit nasa labas siya. Sa sobrang antok ko ay hindi ako nagreklamo. Nung akmasan nang bubuksan ko yung pinto, naisip ko yung kwarto ko na nasa 2nd floor ng bahay at tapat ng parang bangin. Pero siya ay napunta ng bintana. Sa takot ko ay bumalik ako sa kama. Wala na rin yung bata. Hindi ko sinabi kahit kanino, Papa Dudut, ang nakita ko. Kasi akala ko ay hindi na ulit mangyayari. Hanggang isang gabi, mga 10 minutes siguro bago mag 12:00 ng madaling araw, nagising ako noon at naisipan kong bumaba ng kwarto upang pumunta sa sala
at manood ng TV. Habang nanonood ako ay ramdam ko talaga na parang may tao sa CR. So ang ginawa ko ay tinignan ko yung CR tapos pagtingin ko ay may nakita ulit akong batang babae. This time, ang creepy ng aura niya kasi nakangisi siya sa akin at pailalim ang kanyang mga tingin. Nung una ay binabaliwala ko lamang yon at iniisip ko na baka guni-guni ko lamang yon. Kaya nanood ulit ako ng TV. Tapos ay nagulat ako kasi biglang sinarado ng malakas yung pinto ng CR. So nagulat ako sa lakas ng pagsara ng pinto. Hindi ko pinansin ulit kasi ang akala ko ay hangin lang. At dito na nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Biglang may tumatawa na mga bata sa second floor. Hindi lang isa, kundi marami sila na parang naglalaro. So ang ginawa ko ay pumunta ako sa second upang alamin kung sino ang nandun. Pagpunta ko sa itaas, papadudot. Naramdaman ko na talaga na parang iba. Biglang bumigat ang katawan ko noon na parang may nakasakay sa likod ko. Pinuntahan ko yung lugar kung saan nagmula yung mga tawa ng mga bata. Mabigat pa rin ang katawan ko tapos ay narating ko yung salamin na nakasabit malapit sa kwarto ng mga magulang ko. Tapos paglingon ko sa salamin, nakita kong nakasakay na sa aking likod yung batang babae. Kahit sobrang takot ko noon ay patuloy pa rin ako sa paglakad hanggang sa narating ko na yung lugar kung saan naroon ang ingay. Pagkarating ko doon na nawala yung bigat ng katawan ko kasi tumambad sa akin yung mga patak ng dugo. So ang ginawa ko ay tumakbo ako patungo sa ibaba para lumabas ng bahay. Pumunta ako sa bahay ng lola ko nang hindi ko na isarado ang pinto ng bahay namin sa sobrang takot ko ng araw na yon. At sinabi ko lahat ng nangyari sa akin sa bahay at hindi na muna ako uuwi hanggat hindi pa magliliwanag. Buti na lang talaga gising pa ang lola ko noon. Simula noon ay sunod-sunod na ang pagpapakita sa akin ng batang babae. Hanggang sa school ay nakikita ko siya at hindi na talaga ako nakakatulog ng maayos noon dahil sa multong yon. Samantala mabilis lumipas ang panahon at sumapit ako sa junior high school. Mas nakakatakot na ang mga nangyayari sa akin. Every 2 a.m. or 3 a.m. ay nagigising ako. Kasi sa panaginip na naguguluhan ako. Yung batang babae ulit umiiyak, galit at kilala niya ako. Isa lang yung sinasabi niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako namatay. Hindi ko maintindihan at hindi ko siya matandaan. Hindi ko din alam kung bakit ako ang sinisisi niya. Sinubukan kong itanong sa family ko at ayaw nila akong sagutin. Lalo na ang daddy ko. Nagagalit siya. Sabi niya ay huwag ko daw alamin. Gusto ko mang magprotesta noon pero kahit na anong gawin ko, ayaw talaga niyang sabihin sa akin ang kadahilanan. Samantala last week ng foundation week ng school nang pinapasukan ko, nagpakita ulit sa akin yung bata. Nakatitig lamang siya at galit. Hanggang may parang humawak sa akin na mainit. Paglingon ko ay wala na yung bata. Nagaya na akong umuwi at nagulat ako sa sinabi ng best friend ko. May pasa ako sa braso. Pag uwi ko nag-decide ako na puntahan ang mini office ng daddy ko sa bahay. Wala namang tao yung kasambahay lang namin. Niyaya ko yung barkada ko na tumambay. Low battery yung phone ko. Ikakabit ko sana yung charger nang may napansin akong lumang box. Binuksan ko. May mga old pictures. May nakita akong picture ng batang nakasuot ng white dress. Sa likod nakalagay yung pangalan niya, Charlie Ray. Tapos yung school at date ng first communion. Kapangalan ko siya,
bagay na kinalito ko. Kung ano ba siya sa pamilya ko. Sino ba talaga siya? Siya ba yung bata sa panaginip ko? Sino ba talaga ako? Bakit hiniwalay ako sa pamilya ko noong bata pa ako? Hindi ko talaga matandaan na nakilala ko yung batang yon. This time hinihintay ko na lamang yung daddy kong umuwi. Gusto kong malaman yung totoo. But unfortunately ay bigo ulit akong malaman ang katotohanan. Kaya buong buhay ko ay maraming katanungan ang gumugulo noon sa isipan ko. Batang babae na hindi ko naman kilala pero sinisisi ako. Gusto kong malaman ang totoo. Sino ba ako? Ano ba talaga ang totoo sa pagkatao ko? Mga tanong na gusto kong malaman dati para matigil yung mga nakakatakot na panaginip ko. Pero ngayon nalaman ko na masakit pala. Hanggang isang gabi na naginip na naman ako. Siya ulit umiiyak. Nakatingin siya sa akin pero hindi nagsasalita. Gusto ko siyang kausapin sa panaginip ko pero natatakot ako. Narinig ko yung sinabi niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako namatay. Nung hahawakan ko siya, hindi ako makahinga hanggang magising na ako. 3 days after nagkaroon ng sleepover ang mga kaibigan ko sa bahay namin. Pumayag naman noon sina Lola at Papa. Basta wag lang kaming maingay kapag gabi. So yun na nga Papa Dudut, dumating na yung mga kaibigan kong sina Julie and Angelica. At nagmamadali kaming nag-prepare para sa sleepover namin. Nung inutusan ako ng isa kong kaklase na si Julie na kuhain ang maraming snacks, sa isa niyang maleta ay dali-dali kong kinuha ito kaagad dahil gutom na rin ako noon. Nung kinuha ko ito ay nalaglag yung isa kong libro mula sa shelf ko. Hindi ko alam kung bakit dahil sa kama ko lang naman kinuha ang maleta ni Julie. Hindi ko na lamang ito pinansin at inayos ko na lamang ito. Pagkapunta ko ng living room ay nakita ko sila doon. Sina Julie ay nanonood ng TV habang si Angelica ay buwaba para kumain ng kanyang buong cup noodles. Tulog na sina Papa at mga kapatid ko ng panahong yon. Kaya solong-solo namin ang baba. Samantala tumabi ako noon kay Angelica at nagluto ako noon ng Korean noodles. Tapos noon ay nagkwentuhan kami habang kumakain. Masaya siya kasama dahil kahumor ko din siya at mabait siya. Pagkatapos manood ni Julie ng TV ay bumalik na kami sa kwarto namin. Nasa dulo ako ng kutsyon. Hindi muna kami natulog at nanood kami ng Korean drama sa cellphone ni Angelica na nakakonekta sa projector kaya malaki ang view namin. Siguro ay nakalimang episodes kami bago dinalaw ng antok ang dalawa kong kasama. Noong sinubukan ko na ipikit ang mga mata ko ay hindi ko talaga kayang matulog. Parang sinasabi ng utak ko na huwag muna akong matulog kasi hindi pa ako inaantok. Habang natutulog ang dalawa ay napalingon ako sa bandang pinto ng kwarto ko. At doon muli kong nakita ang batang babae. But this time, namumula ang kanyang mga mata. Kinilabutan ako noon at nagsabi ako ng dasal. Pero hindi gumalaw ang batang babae at patuloy lamang ito sa pagtitig sa akin. Dahil sa galit ko ay naisipan kong hagisan siya ng unan. Bigla naman itong nawala. Pero hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nagising ang katabi kong si Angelica na nakabukas ang third eye at sinabi niya sa akin na kanina pa daw siya na may nakikitang batang babae sa kwarto ko. Dahil dito, nilakasan ko ang loob ko at nagtanong ako sa lola ko. Bakit hindi ko maramdaman na part ako ng family? Hindi siya sumagot. Kinuha ko yung lumang box para ipakita sa daddy ko. Nung nakita niya yung picture ng bata ay naiyak siya. Pinalis niya ako sa harapan niya. Umamin yung tita ko, yung batang babae na nasa picture ay bunsong anak ng daddy ko. Yung anak na pinakamamahal niya.
yung anak niya na namatay sa mismong araw na pinanganak ako. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ako matanggap ng tatay ko. Bakit hindi ako pinakilala ng mga kapatid ko. Anak ako sa labas. Iniwan ako ng nanay ko at napilitan lamang akong kunin ng daddy ko. Kasalanan ko pala talaga. Kung hindi ako pinanganak, hindi siya mamamatay. Hindi siya masasagasaan kung nakapunta lang yung daddy ko sa araw ng komunyon niya. Kaya pala galit siya sa akin. Kaya pala hindi ako mahal ng sarili kong tatay kasi naaalala niya na ako yung dahilan kung bakit nawala yung anak na mahal niya. Ipinangalan ako sa kanya ng lola namin para hindi siya mawala sa alaala ng mag-anak. Kaya pala pakiramdam ko ay hindi ako parte ng pamilya. May kulang sa pagkatao ko. Kasalanan ko pala talaga. March 5 na panaginipan ko siya. Sa school building namin pababa ako ng hagdan. May nakaputing parang gown na damit. Babae tapos may kabaong sa labas ng building. Umupo daw ako sa hagdan kasi may manang na nakaupo. Tinanong ko siya ano pong meron sa labas. Hindi siya sumagot hanggang mapansin ko na may bata sa tabi ko. Tinanong ko siya kahit nakatalikod siya sa akin. Anong meron sa labas? Bakit may kabaong? Nung humarap siya ay nakita ko ang mukha niya. Bagay na kinatakutan ko sa buong buhay ko. Yung batang babae, ibinulong niya sa akin na huwag kang mag-alala. Ikaw na ang susunod na mamamatay. Papa Dudut, pinilit ko nang kalimutan yon kasi ayoko na sanang maalala. Pero noong Sabado ng gabi na naginip ako, super weird. Nasa isang butika daw ako. Tapos ang daming pregnancy test kit yung nakadisplay sa harapan ko. Masaya pa nga ako sa panaginip ko habang pumipili nang makita ko yung batang babae. Maputi siya, mahaba ang buhok hanggang balikat. Lumapit siya sa akin tapos hinawakan yung tiyan ko habang ako ay nakatayo lamang. Yung paghawak niya sa akin ang init-init nung pakiramdam. Mabubuntis ka ng boyfriend mo? Sabi ng batang babae sa akin. Natigilan ako kasi kakasagot ko lang noon kay Jency bilang boyfriend ko. Si Jency ay kaklase ko na may pagka-nerd at nagmula sa kilalang pamilya sa Batanes. At nung time na sinagot ko siya, may nangyari sa amin. Oo, sinuko ko kaagad ang virginity ko sa kanya kahit nakakasagot ko lang noon sa kanya. Mabalik tayo sa kwento. Pagkatapos ng panaginip kong yon, 12:35 AM, bigla akong nagising. Una kong naramdaman yung tiyan ko, sobrang hapdi. 15 minutes tumagal yung sakit na nararamdaman ko. Tatawagan ko sana yung boyfriend ko kaso ay naisip ko na pagod siya. Kinalimutan ko na ng umaga yung nangyari sa akin. Wala na rin akong pinagkwentuhan ng panaginip ko. Kinabukasan mag-isa ko sa bahay, wala yung kuya ko. Wala yung lola ko, sinama niya yung kasambahay sa bus ko. No choice ako kundi ang matulog ng mag-isa. 10:30 PM, hindi ko makontak yung boyfriend ko. Kaya sa inis ko ay sumama ako sa mga barkada ko. Tumambay sa bahay ng kaibigan namin na malapit lang din sa amin. Dahil katapat ng bahay ni lola yung bahay ng tita ko, tumakas ako para hindi makita na aalis ako. 1 AM na nang makauwi ako sa amin. Pinatay ko na yung mga ilaw sa sala tapos natulog na ako. Nanaginip ulit ako. Ang dilim. Tapos parang may tubig. May hawak akong baby at sinusundan ko yung batang babae na galit sa akin. Sinusundan ko lang siya tapos sabi niya, "Mamili ka, sinong uunahin mo? Ako o yung baby?" Sumunod pa rin ako sa kanya hanggang may isang kwarto na pinasukan siya. Ayoko nang sumunod nang bigla siyang sumigaw na, "Mamamatay ka
o yung batang hawak mo. Hanggang magising ako kasi kinakatok yung pintuan. Ayoko sanang gumising kasi gusto kong siyang kausapin sa panaginip. Nang buksan ko yung pintuan, tita ko pala yung kumakatok. Sabi niya itanghali na pero hindi pa ako gising. Pinagalitan pa ako ng tita ko kasi 12 AM na daw ng gabi pero nagigitara pa raw ako. Sinaksak ko pa raw sa amplifier. Pinuntahan daw ako ng tita ko para pagalitan. Sabi niya ay nakita niya ako na nagigitara nakatalikod. Sinasabihan daw niya ako pero hindi ako nakikinig. Hanggang sa bumalik siya sa kanila na nagtataka kasi inulit ko na naman at nilakasan ko pa yung volume. Hindi ako makasagot sa takot kasi 1 AM na akong umuwi kaya imposibleng ako ang nakita niya sa bahay ng 12 AM. Samantala palaging sa panaginip ko nagpapakita ang batang babae. Galit. Umiiyak. Tulad ng dati sinisisi niya ako sa pagkamatay niya. Pinipilit niya akong sakalin pero nagdarasal ako na magising na. Every time na nagigising ako ay hindi ako makahinga. Napapaisip ako kasi bakit ako pa yung nabuhay. Siya yung patay pero siya pa rin yung mahal. Buhay ako pero para sa pamilya ko. Hindi nila ako kailangan. Mahirap palang kakompetensya yung patay. Hanggang sa isang araw, nakita ko yung tunay kong nanay dahil sa Facebook. May pamilya na siya at masaya. Nagkita kami ng patago. Masayang masaya ako kasi nakayakap ko yung nanay ko. Sabi niya hindi niya alam na kabit siya ng tatay ko kasi 18 years old lamang siya noong magsama sila. Nalaman na lang niyang namatay yung anak ng daddy ko nung sinugod siya ng legal wife ni daddy sa ospital ilang araw nang ipanganak ako. 3 days after, tinext ako ng asawa ng nanay ko. Na ospital daw kasi muntik nang atakihin sa puso. Dinalaw ko si mama pero tinaboy niya ako. Iyak ako ng iyak. Sabi niya may nagpapakita sa kanyang batang babae na kahawig ko. Parang baliw si mama nung time na yon. Binubulungan daw siya. Napapatayin siya. Pinapaalis ako ni mama. Ayaw niya akong makita. Bago ako umalis ng ospital, nagpakita ang batang babae at nakangiti. Alam ko na siya yung gumawa noon kay mama. After a month, my mom passed away. Kinuha niya yung bagay na alam niya na mahalaga sa akin. Hanggang sa isang araw, nagkwekwentuhan kami ng boyfriend ko nang mapag-usapan namin yung batang babae na nagpapakita sa akin. Ang sabi sa akin ni Jency, baka kaya raw ako ginugulo noon kasi naroon pa raw ako sa bahay ng tatay ko. Subukan ko raw lumayo at maging independent. Baka kasi galit daw ang kapatid ko dahil sinusuportahan pa raw ako ng aking ama. Baka daw ang gusto ng kapatid ko ay umalis na ako sa buhay ng pamilya niya at mamuhay na ako ng mag-isa. At yun na nga papadudot, gano'n na lamang ang ginawa ko. Lumayas na ako kina papa at nakipagsapalaran ako sa buhay. Tumira ako sa pamilya ni Jency noong una pero umalis din ako kasi ayaw kong maging pabigat. Nagpalaboy-laboy ako kung kani-kanino akong kaibigan nakitulog. Buti na lang, yung asawa ng mama ko nag-offer na tulungan ako. Mayroong paupahan kasi itong 6 na apartment sa isang compound na pinatira niya ako sa isa sa mga units noon. Hindi nagtagal ay nakahanap din ako ng trabaho sa isang restaurant sa Basco. Kaya nagkaroon ako ng kabuhayan at napag-aral ko ang sarili ko. At sa mga araw na tumatayo ako sa sarili kong mga paa, hindi na nagpakita o nagparamdam pa sa akin ang batang babae. Tama si Jency. Matatahimik lang ang batang babaeng yon kung aalis na ako ng tuluyan sa buhay ng aking ama.
Hindi ko na rin nilabanan yung batang babae kasi hindi rin naman ako masaya sa piling ng ama ko in the first place. Kaya wala akong panghihinayang kung lumayas man ako sa amin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagli-live-in na kami ng boyfriend kong si Jency at may isa na kaming anak. Dito pa rin kami nakatira sa Basco, Batanes. Sa kabilang banda, tinanggal ko na ang komunikasyon ko sa aking ama. Pero paminsan-minsan ay nakikibalita pa rin ako sa lagay niya at mga kapatid ko. Ayos naman ang buhay nila. Gusto ko sanang dalawin si Papa kaso naisip ko na wag na lang dahil siguradong magagalit na naman yung kapatid kong nagmumulto. Papa Dudut, ganito man ang kinahinatnan ng buhay ko. Masaya pa rin ako kasi kasama ko si Jency at ang anak namin. Silang dalawa lamang ang kumukumpleto sa buhay ko ngayon. Wala na akong mahihiling pa, maliban na lang siguro sa good health. Kung sa relasyon namin ang pag-uusapan. Mahal na mahal ako ni Jency kahit na may mga tutol sa pagsasama namin. At nangungot niya doon ay ang mga magulang niya. Pero saka ko na lang ikikwento yon kapag may lakas na ako ng loob na i-share sa inyo yon. Muli maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Charlie. Maraming salamat, Charlie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Naintindihan namin ang sitwasyon mo kung mas pinili mong umalis sa poder ng iyong ama. Bukod kasi sa ayaw kang patahimikin ng multo ng nakaraan, hindi ka rin naman masaya sa piling ng iyong ama na ang pagtrato sa iyo ay parang hindi tunay na anak. Tamang yung ginawa na bumangon ka at tumayo sa sarili mong mga paa at hindi na umasa kanino man. Tingnan mo naman ngayon, hindi ka pinabayaan ng Diyos at ibinigay niya sa iyo sina Jency at anak mo para makasama mo habang buhay. Sila ang tunay mong kaligayahan, Charlie. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa